Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang mala John Wick na pelikulang Silent Night. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita kay Brian Godlock, isang electrician, na galit na hinahabol ang dalawang miyembro ng gang habang nagpapalitan ang mga ito ng putok ng baril. Sumiklab sa galit si Brian nang tamaan ng isang ligaw na bala ang kanyang anak na lalaki, dahilan upang biglaan itong pumanaw. Nakita ni Brian na binangga ng isang kotse ang kabilang grupo, at pagkatapos ay siya naman ang hinabol ng mga gangster. Nakahanap siya ng isang bakal at binasag ang windshield ng mga ito. Pinaputukan naman siya ng baril kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay tumalon siya sa sasakyan ng mga ito na naging sanhi ng pagbangga nila sa isang forklift. Namatay naman ang isang gangster at siya ay malubhang nasugatan. Agad na isinugod sa ospital si Brian na halos wala ng buhay, habang ang kanyang asawang si Sasha ay iyak ng iyak at nananalangin para sa kanyang kaligtasan. Makalipas ang ilang oras, nakaligtas si Brian sa bingit ng kamatayan. Kinabukasan, binisita siya ni Detective Dennis ngunit wala pa rin siyang malay ng mga sandaling iyon, kaya't nag-iwan na lamang ito ng calling card. Pagkaraan ng mga araw, nagkaroon na ng malay si Brian, habang ang kanyang asawa naman ay maligayang maligaya. Nagsimulang mag-therapy si Brian upang makalakad muli, sa kasamaang palad, nawala ang kanyang boses, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Binigyan siya ni Sasha ng isang artificial na voice box. Ngunit lalo lamang siyang na-stress dahil dito, pagkatapos ma-discharge, sumakay na sila sa kanilang sasakyan, kung saan napadaan sila sa isang lungsod na puno ng karahasan ang paligid. Nang sila ay makauwi, naalala niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang anak na si Taylor. Nabalot siya ng kalungkutan habang nakikitang nasa bahay pa rin ang mga laruan at mga regalo nila dito. Napaluha siya sa sobrang pangungulila, kaya't niyakap siya ng kanyang asawa. Nang makita naman niya sa isang pahayagan ang ulat tungkol sa pagkamatay ni Taylor, pinunit niya ito sa galit. Kumuha siya ng bote ng vodka, habang ang kanyang asawa ay inilabas na ang bigat na nararamdaman. Kinabukasan, naghanda na si Sasha para sa trabaho. Napansin niyang hindi natulog si Brian sa kanilang kama, nadatnan niya itong umiinom mag-isa sa kabilang kwarto. Samantala, walang laman ang isip ni Brian kundi ang kanyang anak. Pumunta siya sa silid ni Taylor, naupo sa kama na may luha sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang kanyang anak. Umupo siya sa harap ng bakuran, naalala ang araw na tinamaan ng ligaw na bala si Taylor, habang tinuturuan niya itong sumakay sa bago nitong bike. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya makatiis, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang workstation, inalis ang mga bote ng vodka, at kinuha ang kanyang mga gamit. Kinagabihan, dumating si Sasha. Hinahanap niya si Brian ngunit hindi niya ito mahagilap. Nag-text siya dito ngunit hindi pinansin ni Brian ang kanyang mensahe. Nakita niya ang card ni Detective Dennis, at agad na nagtungo sa istasyon upang makipag-usap dito. Habang naghihintay, nakita niya ang mga larawan ng mga lokal na gangster at kumuha ng mga larawan ng isa sa mga ito, na kilala bilang si Playa, ang gangster na bumaril sa kanyang anak. Nang dumating si Detective Dennis, umalis na si Brian. Pag-uwi, idinikit niya sa dingding ang mga larawan ng mga gangster, na minarkahan ng ika-24 ng Disyembre bilang araw na siya ay maghihiganti. Nagsimula siyang mag-ehersisyo at magpalakas ng kanyang katawan, at nagsanay gumamit ng kutsilyo. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasanay, lumalaki ang distansya sa pagitan nila ni Sasha, ngunit nananatili siyang nakatutok sa kanyang misyon. Pagkalipas ng mga buwan, bumili siya ng isang lumang kotse, at sinimulan itong ayusin pagsapit ng gabi. Samantala, si Sasha ay nabibigatan na sa mga bayarin at nahihirapan na sa kanilang sitwasyon. Nagsanay naman si Brian sa paggamit ng baril. Bumili siya ng isang iligal na armas, at nagsimulang makinig sa mga radyo ng pulisya. Nakita niya si Playa at sinundan ito. Kinuha niya din ang plaka ng sasakyan nito sabay na umalis. Siya ay naging isang muscular skilled driver at marksman, handa na para sa kanyang paghihiganti. Isang araw, napagkamalan niyang si Taylor ang isang batang lalaki, at niyakap niya ito. Maya-maya'y naisip niyang hindi niya ito anak. Nakita niya si Playa na namimigay ng pera sa mga bata, at muntik na niyang atakihin ito.
ngunit nagpigil lamang dahil sa mga bata sa paligid. Lalo naman siyang nadismaya nang itulak siya ng isang gangster sa lupa, at binuhusan siya ng ice cream ng isang batang babae. Pagsapit ng gabi, inihanda niya ang kanyang sarili para sa huling paghaharap. Ika-23 ng Disyembre, sinubaybayan niya ang tahanan ng isang gangster, at pinasok ito. Nakarinig ang gangster ng mga ingay, at pinuntahan ito. Bigla naman siyang inatake ni Brian, at itinali sa kanyang garahe. Habang nakasuot ng welding mask, tinorture niya ito, at humingi ng impormasyon tungkol sa gang. Lumaban naman ang gangster at inatake si Brian. Ilang sandali pa ay sinaksak ito ni Brian sa binti. Pagkatapos ng isang mainit na labanan, nadaig siya ni Brian, sinaksak niya ito ng isang screwdriver, at binugbog ng husto upang sumuko. Ika-24 ng Disyembre, makikitang naghahanda na si Brian ng mga sandata at mga baril. Sumulat siya ng isang liham kay Sasha at muling tumingin sa silid ni Taylor. Binisita niya din ang asawa ngunit siya ay nasa labas lamang, habang pinagmamasdan nito na ginuguhit ang larawan ni Taylor. Ilang sandali pa, nagpunta siya ng sementeryo upang dala ng regalo si Taylor para sa kanyang kaarawan, at habang nakaupong mag-isa, walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sa ibang eksena, may narinig na ingay si Detective Dennis sa labas ng kanyang bahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang nakagapos na gangster na may dalang liham. Binasa ni Dennis ang mensahe ni Brian. Ayon dito, haharapin ito ang hindi kaya ng pulis. Ang liham ay may kasamang flash drive, na may detalyadong impormasyon at ebidensya tungkol sa gang, na nakolekta ni Brian sa nakalipas na taon. Samantala, nakarinig si Brian ng ulat ng pulisya tungkol sa aktibidad ng gang, at pinuntahan ito. Nakita niya ang dalawang gangster na binubugbog at ninanakawan ng isang mag-asawa. Isinandal niya ang isang gangster sa dingding gamit ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay tumalon ng isa sa harap ng kanyang kotse. Nang bumunot ng baril ang gangster, mabilis na pinaputukan din ito ni Brian. Halos masuka si Brian sa ginawa, dahil ito ang unang beses na makapatay siya ng tao. Pagkatapos, pumunta siya sa compound ng gang, at itinapon ng isang nakabalot na pakete. Dinala ng isang lalaki ang pakete kay Playa, ang pinuno ng gang. Nasa loob nito ang mga daliri ng patay na gangster. Nagkaroon ng kaguluhan, at sumiklab ang napakalaking shootout sa lungsod. Maraming pulis ang tinamaan sa crossfire, at nagtago. Dumating si Brian sa pinangyarihan, at nakita ang isang babaeng pulis na binaril. Habang siya ay nagmamaneho sa gitna ng kaguluhan, pinagbabaril niya at pinagpapatay ang mga gangster. Makikita naman ng isa sa mga gangster na nag-livestream ng kaganapan, at napanood ni Playa ang lahat ng pangyayari. Pinaputukan ng mga gangster ang kotse ni Brian, ngunit nagawa nitong makaligtas. Sinubukan din ni Brian na iligtas ang pulis, ngunit muli itong binaril, at namatay sa kanyang tabi, kaya itinulak niya ito palabas ng kotse. Samantala, nakita din niya ang lalaking nagla-livestream at mabilis na sinagasaan ito ng kanyang sasakyan. Kinuha ni Brian ang telepono ng streamer, at binaril ang lalaki para makita ni Playa. Nang malaman na si Brian yun, nagpadala si Playa ng mensahe sa kanyang mga gangster para tugisin ito. Sa ibang eksena, sa kalagitnaan ng pambubugbog ng mga gang sa isang lalaki, nakita nilang may paparating na sasakyan, walang iba kundi si Brian. Tinitigan sila ng masama nito bago nagmaneho palayo. Huminto siya sa isang tulay, at tumingin sa isang lumang laruan na pag-aari ni Taylor. Habang nakikinig sa musika ay pinapaalala nito sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Muli siyang umalis, ngunit naabutan siya ng mga gangster. Hinabol siya sa buong lungsod. Iniliko niya ang sasakyan ng 180 degrees at humarap sa mga lalaki, bago nagsagawa ng drift para barilin ang isa sa kanila. Nagpatuloy ang paghabol habang mas maraming gangster ang dumating at pinagbabaril siya. Binilisan niya ang takbo at napadpad sa isang may harang na kalsada. Naipit siya sa pagitan ng dalawang truck. Habang binabaril ng mga gangster, napatay niya ang isang tao, at pagkatapos ay nagsagawa ng pit maneuver sa harap na truck, na naging sanhi ng pagbangga ng magkabilang truck sa isa't isa. Nagpatuloy naman ang paghabol sa kanya habang pinapaputukan ang kanyang sira-sirang kotse. Lumapit ang biker sa bintana ni Brian, ngunit inagaw ni Brian ang kanyang baril, dahilan para mawala ng kontrol at mabangga ang biker. Itinulak naman ni Brian ang isang biker sa isang pader. Samantala, makikitang nakaupo si Detective Dennis sa kanyang sasakyan,
habang sinusuri ang ebidensyang ibinigay ni Brian. Samantala, matapos marinig ang tungkol sa pag-atake sa kanyang mga tauhan, si Playa ay nagpadala ng mensahe para sa lahat ng kanyang mga kasama na bumalik sa kanyang gusali. Pumunta naman si Brian sa hideout ng gang, matapos niyang makita at mabasa ang mensaheng ipinadala ni Playa, gamit ang isang ninakaw na telepono sa tauhan nito. Huminto si Brian sa labas lamang ng gusali, nakatitig sa laruan ni Taylor, at inaalala ang kanilang magagandang araw. Tiniyak niyang handa na ang lahat ng kanyang baril. Nang makakita ng pagkakataon, naghanda siya at sumakay sa isang motorsiklo, para tapusin ang sinimula ng mga gangster. Nagawa niyang makalusot sa hideout, sa likod mismo ng convoy ng mga gangster, at sumiklab ang palitan ng putok ng baril. Pinasabog niya ang kanyang motorsiklo, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na naging dahilan upang masunog ang ibang gangster. Habang ang kanyang mga tauhan ay unti-unting nauubos, si Playa naman ay parelax-relax lang kasama ang isang babae. Umakyat si Brian sa gusali, narinig ang sigaw ng mga lalaki, habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Ang mga armadong gangster ay nagsimulang bumaba sa hagdanan, at si Brian ay nagsimulang paputukan sila habang bumababa ang mga ito sa hagdan. Wala sa mga lalaki ang may pagkakataong malabanan siya. Lumipat siya sa kanyang sidearm, at patuloy na pinatumba ang mga kaaway. Habang sinusubukan niyang mag-reload, tinamaan siya ng 3 bala sa kanyang katawan, ngunit mabilis na nakabawi. Naglagay siya ng isang bomba na bitag sa pangunahing pasilyo, ngunit biglang lumabas ang isang gangster na nagngangalang Ruiz. Mas malakas ito kaysa kay Brian, madali siya nitong napabagsak at dinisarmahan siya nang sinubukan niyang abutin ang kanyang baril. Tiniis ni Brian ang ilang malupit na suntok nito, ngunit nang ang ibang mga gangster ay matrap sa bomba na inilagay niya, nawala sa focus si Ruiz, at nakahanap ng pagkakataon si Brian upang saksakin ito sa balikat. Gayunpaman, hindi na natili si Ruiz sa isang lugar, umatake pa rin ito at binigyan si Brian ng isang matinding suntok, na nagpahirap dito. Samantala, si Detective Dennis ay pumasok sa gusali, dinaanan ang lahat ng mga bangkay sa kanyang daan. Pareho namang hingal na hingal sina Brian at Ruiz, habang nag-uunahan sa pagkuha ng baril. Naunang nakahawak ng baril si Ruiz kaya't pinaputukan nito si Brian, ngunit nakuhang mabawi yun ni Brian, at pinasabog ang kanyang ulo. Samantala, inatake naman si Detective Dennis ng gang, ngunit mahusay na pinatumba nito ang lahat ng lumapit sa kanya. Sa wakas, ay nahanap niya si Brian, at ang dalawa ay nagtutukan ng baril habang tahimik na pinakikiramdaman ang isa't isa. Ibinaba ni Detective Dennis ang kanyang pistol, na nagpapakitang kakampi siya ni Brian. Nagulat sila nang makarinig ng isang malakas na putok ng baril mula sa babae ni Playa, kaya't agad silang nagtago, nag-reload ito ng bala upang paputukan si Brian, at pagkatapos ay binaril si Dennis sa braso. Ginamit ni Brian ang kaguluhan para gumapang palapit dito, at itinutok ang baril sa kanyang ulo, ngunit hindi niya magawang barilin ito. Muli, binaril siya nito ng 2 beses, bago binaril muli si Dennis. Pagkatapos ay hindi na napigilan pa si Brian, binaril niya ito sa ulo, parehong sugatan at malalim ang tama ng dalawa. Hirap na kinuha ni Brian ang kanyang pistol at hinanap si Playa. Nang magkaharap sila, nagsimulang magpalitan sila ng putok, ngunit mas maraming tama ang natanggap ni Brian sa kanyang vest dahilan upang siya ay bumagsak. Nang malapit na siyang tapusin ni Playa, mabuti na lang at bumaril si Dennis sa likod, na nagbigay kay Brian ng pagkakataon na pabagsakin si Playa. Pinagsusuntok niya ito at sinakal, habang unti-unting nawawalan ito ng hininga ay nakikita niya si Taylor sa isang larawan na nakangiti sa kanya. Gumapang si Detective Dennis kay Brian, nakita niyang unti-unti na ding nawawalan ito ng buhay. Bago mawalan ng buhay si Brian, nakita niya ang larawan ng anak na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Iniisip niya kung ano ang magiging kinabukasan nito kung ito ay buhay pa. At sa huli, si Sasha ay pumasyal sa libingan ni Taylor, kung saan ang laruang tren na binigay ni Brian ay makikitang umiikot sa lapida ng anak. Binasa niya ang isang liham mula dito na iniwan nito sa puntod ng kanilang anak. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo yung napanood ay pakitype naman sa comment section ang salitang more videos,
At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka